Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Sad It. For today's video guys, ang dami nagme-message sa akin regarding dito sa profile has some issue, paano daw siya i-remove, paano siya i-appeal. So, ito yung example, kapag po naka-web browser login kayo, profile status, ito yung ating profile name, and makikita nyo guys dito, ayan, profile has some issue. Okay? If mobile naman yung gamit nyo, ganito naman yung mag-a-appear sa inyong screen. Ayan, profile has some issues. We restricted your profile to safety measure because your activity may not follow our rules. So, meron daw mga activity tayo na nalabag. Kaya po, may some issue yung ating profile or even pages. So, pag-usapan muna natin, why does Facebook show profile has some issue? Plus, how to fix and prevent it. So, para i-address na natin itong issue na to, pag-usapan natin. Have you ever opened your Facebook professional dashboard and suddenly seen itong warning na to? Profile has some issue. We restricted your profile as a safety measure because your activity may not follow our rule. Don't panic. This is usually happen. Facebook system detected unusual activity. Here's what you need to know. Ito yung mga dapat muna nating malaman at maintindihan. Okay? So, zoom in ko lang. Bakit ito nangyayari? Number 1, possible policy violation. Posting content that may go against Facebook community standard. So, i-double check nyo palagi ang inyong profile status or yung page status nyo. Ayan, makikita nyo po yan dito sa may inyong profile. I-click nyo yung pangalan nyo na yan. Tapos, meron ditong tatlong tuldok sa may gilid. Ito, click nyo to. At makikita nyo guys sa may ibaba, dito yung profile status. Ayan. Profile status. Ayan, click nyo. Ayan. Ayan, makikita nyo guys dito, this page isn't available right now. So, ang suspect natin, possible ito ay glitch, okay? Or error sa system ni Facebook. So, paano natin ito ma-appeal? Kung sa mobile naman, kung check natin sa ating profile, punta tayo dito sa ating profile name, then i-click natin itong ating profile status. Ito din yung mag-a-appear. Ayan. Meron tayo ditong nakalagay na action we've taken. Actually, matagal na ito. Ayan. Yung copyright. Ito yung matagal na to guys nung 2024 pa to. Pero na-appeal ko na to at wala na yan. Okay? So, yung ating recommendation is active. Yung ating monetization is active. Yung marketplace natin is active. So, monetize pa rin yung account natin kahit meron po tayong ganyang status sa ating profile monetization. Ito. Okay? Kaya huwag kayo masyado mag-alala. So, kung gusto niyo naman i-appeal, well, mamaya, bibigyan ko kayong way paano siya i-appeal at bibigyan ko din kayo ng script. Maikling script or appeal letter para po mabasa ni Facebook. Number 2, bakit siya nangyayari? Suspicious activity. Logging in from unknown devices or using automation tools. Ito po yung isang dahilan na, like for example, nasa ibang bansa kayo tapos pinapalagin nyo yung inyong Facebook account dito sa Pilipinas or in different country or location. So, nag-iiba po kasi yung IP address yan. So, pwedeng ma-mark ni Facebook yan as suspicious activity. So, make it sure before po tayo magpa-login, dapat naka-allow yung device na pinapalagin nyo. So, pwede naman kasi yun For example, ilalagin nyo yung isang account sa different area or location or country. Basta i-allow nyo na kayo yon. Okay? Pangatlo, too much engagement in a short time. Ayan. So, ito po yung mga karaniwang nakikita natin sa mga groups or sa mga posted content na CMI or count me in, mga ganun, count me in, F2F, ano pa ba? Marami pang iba yan Engage to engage. Yan po yung madalas natin ginagawa kapag meron tayong mga nakikita na for engagement posts.
Yun nga lang, dahil nga po, nagiging too much po ito or excessive adding of friends, commenting, or posting. So, nagkakaroon po yan, guys, ng suspicious activity. At pwede matag as, ayun, di ba, profile has some issue. So, hindi ko naman sinasabi yung huwag kayong mag-engage, but make it sure relevant yung ating kino-comment, relevant yung ating tawag dito, groups na sinasalihan kung tayo ay more on engagement. But again guys, no, instead na mag-focus tayo sa ganitong manufacture engagement na tinatawag, focus muna tayo sa content, create your quality, original, and engaging content. Yun, kapag po nakapag-provide kayo ng value dito sa Facebook, like for example, meron kayong mga specific niche or topic, mas marami ang magpa-follow, mas marami ang magugustuhan ang content nyo, mas marami ang magko-comment ng relevant or related sa video or content na pinost nyo. So, susunod, yung followers, yung authentic engagement, shares, susunod yan. Kaya I suggest instead na mag-focus tayo sa sample, follow to follow, ipapollow ko yung account, tapos ipollow mo ko. If wala tayong mapoprovide na value sa followers natin or wala silang abangan sa mga upload natin, possible mag-unfollow din po sila. Okay? So, na-meet nyo nga yung certain number of followers na required kay Facebook. Yun nga lang, hindi siya totally mag-grow organically or authentically. Diba? So, I suggest, focus kayo muna sa content, quality. Pumili kayo ng niche or topic kung nahihirapan kayo magsimula. Again, sa pagsisimula, ibase nyo sa usually ginagawa nyo from daily. So, ano yung ginagawa nyo daily? Like, for example, mamamalengke or magluluto, maglilinis. So, pwede kayo guys mag-create ng valuable content relating sa paglilinis. Like, for example, ako gusto kong, nakabili kasi ko ng produkto ng panglinis ng tiles, yung sa mga gilid. So, kung ang content nyo ay more on household, yan, yung mga tips, tricks, paano mas mapapadali yung paglilinis, pwede nyo siyang gawa ng content. So, nakatulong na kayo mag-provide ng meaningful at valuable content. Possible may magpa-follow sa inyo authentically or tawag dito, naturally magpa-follow sila. Kasi nga, nag-provide kayo ng value. So, yun lang naman, suggestion. Pero kung more on engage to engage talaga kayo, wala naman tayong magagawa dyan. But again, yun nga yung sinasabi natin at iba pang creator, possible kapag ganito yung ginagawa natin, mas mataas yung chance natin na ma-flag at magkaroon ng ganitong violation. Alright? So, number 4, misuse of professional mode. Ito nga po, sharing links that look spammy or unrelated to your profile. So, again, yung mga links from different platform, especially TikTok or YouTube or yung mga gambling links, possible makasira po yan ng ating engagement, makasira ng profile status or page status. Meron namang nagtatanong, how about yung mga Shopee affiliate links? Pwede ba? Yes and no. Paano ko nasabing pwede at hindi? Pwede kung kayo po ay invited na sa affiliate partnership program between Shopee collaboration to YouTube or Facebook. Okay? Hindi kayo pwede mag-share ng links kung kayo po ay hindi pa invited. Again, yung affiliate program is invite only. So, hindi ko pa alam kung ano yung criteria. But again, nung pag-open ko ng Facebook ko, nagkaroon na siya. Pero yung iba is nagkakaroon pa rin. Kaya huwag kayong mainip, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil possible makakapag-share kayo ng mga Shopee link na maiiwasan nyo yung violation or restriction kay Facebook as long na kayo ay invited na. Okay? So, number 5, mistaken flag. So, eto kay Facebook talaga to nangyayari. Sometimes, Facebook system makes an error. So, eto nakikita natin upon checking, etong, ayan, yung profile has some issue.
Ayan, kung check natin dito sa may professional dashboard, and then makikita natin dito, profile has some issue. Ayan, gilid ko lang para may relate tayong picture. Ayan. So, ito, possible galing to kay Facebook. So, system error or update nila. So, wala tayong dapat ipag-alala dito. Ang gagawin lang natin is i-report yung problem or mag-appeal. So, tutungo na po tayo sa pag-appeal. So, paano natin to i-appeal or i-remove yung restriction? When you see the warning, follow this step. Number 1, go to your professional dashboard. Tap on View Details under the warning. Number 3, review the specific issue flag. Click Appeal and paste this script. So, ano yung script na gagamitin natin? Ito siya. Ginawa ko na po kayo. Actually, hindi po tayo pwedeng gumawa ng mahaba na appeal letter or script kay Facebook kasi nga hindi masasama lahat. So, eto, mula dito sa Hello Facebook Team hanggang dito sa may support, yan po ay nasa approximate 280 to 300 characters lang po iyan. Included na yung links, yung special character. So, ang gagawin natin, i-copy natin ito, and then, pwede na tayo mag-appeal. So, paano mag-a-appeal? Punta daw tayo sa ating Facebook profile or page. Tapos, hanapin natin dito yung report a problem. Ayan. Help and support. Click natin yung help and support. Wait, gigilid ko lang. Back ko muna. Ayan. Para may idea kayo. Okay. So, pinch out ko lang siya. Ay, nakikita nyo ba, guys? Ayan. Ayan. Wait lang. Gigilid ko pa. Ano ko nag-switch? Ayan. So, bear with me. Ayan. So, punta daw tayo sa ating profile or page. Ayan. Sino-zoom in ko, guys. Kaso lumiliit talaga siya. So, ayan. Gigilid na lang konti. So, eto. Click nyo yan. Under po nyan, meron po ditong help and support. I-click nyo po yung help and support. And then, meron po yan dito sa may ibaba. Dito natin makikita yung ating account status and support inbox. Ito pong pinakahuli, yung report a problem. Click nyo po ito. Ayan. So, loading lang siya. Ayan. So, nandito na tayo. Sabi dito, give feedback to Facebook. Include complete logs and diagnostic in your report. Information about your device, account, this app related to your issue. So, basahin nyo na lang yan at pwede naman nating don't include or include. So, kailangan natin talagang i-include sa report natin itong mga issue na encounter natin. Click natin include. Tapos, ayan, allow. So, kailangan natin guys mag-capture ng status ng ating profile. Ayan. So, punta muna tayo dito. Paano muna natin? I-screenshot muna natin, ano? Ito. Ayan. I-screenshot natin. Kung naka-mobile kayo, i-guide ko din kayo kung naka-mobile kayo. So, ngayon, gagawin natin screenshot. Saan na ba i-screenshot natin? Ayan, screenshot. Tapos punta tayo ulit dito. So, add natin yung screenshot natin. Saan na yun? Sa uling-huli. Ito ba yun? List details. Ayun. So, screenshot tayo dito. 15. Ayan, 9:30 a.m. Open. Ayun. So, na-screenshot ko na. Then, yung ating script, ito yung script natin, copy lang natin, tapos ipi-paste natin dito. So, guys, ilalagay ko na lang yung script na ito dyan sa may comment section, ipipin ko, or i-check nyo yung description para makopy or palitan nyo na lang yung links ng inyong profile. Ito yung profile links ko kasi, palitan nyo na lang po yan, then lagyan nyo na lang ng pangalan nyo. Yung pinili natin, guys, dito is profile. Ayan, profile. Okay? So, kapag okay na, click Submit Report. Ayan, liitan ko lang konti para makita natin. Ayan. Okay. Then, Submit Report. Then, kung naka-mobile naman kayo, ganun lang din ang gagawin nyo. Ang kailangan natin, i-screenshot muna natin itong issue.
screenshot natin. Tapos, punta tayo dito sa may profile, sa may ibaba, help and support. Under po ng help and support, report a problem. Ayun. Then, include lang ulit natin sa report, yung issue. Okay, so, saan na ba yun? Na-report ko na ata ito guys eh. Okay. Wait lang. Nag-report na kasi ako kanina. Ay, wait lang. Saan na yun? Report a problem. Saan na yun? Wala. Ayun, continue to a report. Sorry, naduling lang guys. Naduling lang. Creating a report. Ayan, wait lang natin. Then, include. Then, hanapin nyo guys dito kung ang merong notification na profile or page has some issue. Page or profile. So, profile yung pipiliin natin. Then, upload natin yung in-screenshot natin. Paste din natin dito yung ginawa natin na tawag dito na appeal form or letter. Then, click send. Finalize yung bug report. So, ganun lang siya guys. Okay, so sana nasundan nyo. Very basic lang naman siya. Kasi for sure, 80 or 90% po yung probability na ito po ay glitch lang from Facebook. After nyan, ma-appeal na natin, submit and wait for Facebook response. Usually, it takes 5 to 7 business day. Kaya kung mag-a-appeal kayo, mas okay kung weekdays. Okay? Ito naman yung 5 tips to prevent this happening again. Number 1, palagi po natin syempre sundin yung community guidelines, no? Or yung community standard. Avoid posting harmful, misleading, and spammy content. Pangalawa, ililimit natin yung aggressive actions natin. Like for example, yung mass add friends, okay? Comments, yung especially, ito yung mga tinatawag na spammy comments, unrelatable comments doon sa specific video ng isang creator, or posting in a vault, yung maramihan. For example, sa loob ng 1 minuto, 5 posts yung nagawa nyo, or higit pa. So, possible magkakaroon po yan ng unusual activity or ma-flag as profile has some issue. Number 3, avoid spammy links. Ito po yung mga links na sinishare natin sa ating posted video o content. I suggest yung share affiliate links properly with context, not as plain links. Mas okay kung kayo po ay merong separate page sa pagpapromote ng mga services or products, or kung meron kayong other social media channel like TikTok or YouTube, so isa-separate nyo siya. Huwag nyo ilalagay mismo sa caption. I suggest sa comment section, katulad ng ginagawa natin. At kung kayo naman po ay hindi pa affiliate partner ni Shopee, Facebook, huwag muna kayong mag-spam ng mga posted links or magpo-post ng mga links sa different creator or especially sa mismong profile nyo. Number 4, secure natin yung account natin. Gamitin natin yung 2-factor authentication to prevent unauthorized login. Yung mga login na hindi natin napansin, na hindi natin na-allow, so possible ito din yung isang cause kung bakit nagkakaroon ng unusual activity. And yung panghuli, panglima, stay authentic. Post original, engaging, and meaningful content regularly. So, yon. So, final reminder, if your profile is restricted, it doesn't mean it's the end. So, wag kayong mawalan ng pag-asa, wag kayong tamarin, be consistent pa din sa pag-upload. By appealing calmly and following the rules, you can get your profile back in good standing to prevent future issues. Alright? So, maraming salamat guys. Sana naliwanagan kayo at wag po kayong mag-alala, especially kung kayo po ay first time maka-encounter nitong issue na to or palagi pong nandyan sa profile notification sa monetization nyo or sa page ninyo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa as long na ang inyong monetization is active. Pwede kayong kumita. Pwede pa rin kayong mag-promote. Kung kayo po ay affiliate partner na ni Shopee to Facebook. So, pwede kayong mag-share ng mga links sa comment section. Okay, maraming salamat. Kung nakatulong itong video na to, don't forget to subscribe. Click the bell notification para kapag meron tayong mga ganitong update
sa mga susunod na araw, mano-notify po kayo kaagad. Magkita-kita tayo sa next video. And bye-bye.